Welcome back, Ayala fans. Do you know Alex Ayala is guaranteed to bag 8.7 million pesos at the US Open? Sana all. Grabe pala, ganito pala kalaki ang papremyo dyan sa US Open. Manalo matalo ito Sa first round pa lang, kahit matalo si Alex, makakatanggap siya ng 8.7 million pesos. At record high pala ang price ngayon sa US Open this 2026 dahil umabot po ito ng ang total price po ay 108 million dollars this 2026. Usually po hindi po pala lumalampas ito ng 100 million. Ngayon lang po nangyari, lumampas po ng 100 million. At ang US Open ang may pinakamalaking prize sa lahat po ng Grand Slam. Dito po sa French Open, Australian Open, and Wimbledon. Nakaraan po sa Wimbledon, ang prize ay umabot ng in total is 87.5 million. Kaya naman lahat ng player pinaghahandaan itong US Open. At pagdating na po sa Grand Slam, wala na pong first round bye. Wala na pong exempted dyan. Kahit yung world rank number 1 na si Sabalenka hindi po makaka-receive ng first round bye. Pagdadaanan mo po mula first round hanggang sa mag-champion, hindi po exempted. Wala pong exempted dito. And when it comes to seeding, Alex Ayala is projected to be seed number 18. So, i-share ko sa inyo yung breakdown. Okay? Dito po sa WTA singles, prize money po sa round of 128. Ito po yung parang first round. Makakatanggap na po ng $135,000. Antindi. Kaya nga matalo ka, kahit matalo ka sa round 1, dito sa round of 128, meron ka ng siguradong matatanggap na $135,000. And this is equivalent to 8.1 million pesos. Sa round of 64 naman, kapag umabot ka sa round of 64, kahit matalo ka, makakatanggap ka naman ng $190,000, equivalent to 11.4 million pesos. Mas lumalaki. Sa round of 32 naman, $290,000. At sa pesos, 17.4 million pesos. Sa round of 16, makakatanggap naman ng $480,000. At equivalent ito sa pesos ay 28.8 million pesos. Sa quarterfinals naman, makakatanggap ng $780,000. At equivalent nito sa pesos is 46.8 million pesos. At sa semis naman, semifinals, 1,450,000. At sa pesos ay 87 million pesos. Lumalaki. At sa finals na, kung ikaw naman ay runner-up, halimbawa umabot ka sa final at natalo ka, magkakaroon ka ng $2.8 million. Sa pesos yan, nasa 168 million pesos. At kung ikaw naman ay champion, tumataginting na $5.5 million. At sa pesos ay 330 million pesos. Minultiply po natin ito sa 60 pesos. At dito naman po sa mixed doubles, kung saan kasali po si Alex bilang wild card at kapareha niya si Felix Iguay Aliassime. Okay.
Usually po sa mixed doubles sa US Open, compact lang ito sa 16 teams at kung minsan 32 teams. Dito po sa 2026, 32 team po ang mixed doubles ngayon, at ito po yung breakdown ng mga prize money. Round of 32, dahil si Alex Ayala po ay naka-receive ng direct wild card, pati na si Felix, so hindi na po sila dadaan sa qualifying. At dito nga sa round of 32, ito po yung pinaka first round, makakatanggap po kahit matalo ng $20,000. At ito po ay 1.2 million pesos. So dahil dalawa sila dito, kung hahatiin ito ay tig 600,000 pesos sila, no? So kaya ako nasabing 8.7 million guaranteed na maibubulsa, maibabag ni Alex Ayala, ay dahil 8.1 sa singles plus 600,000, that is 8.7 million. Yan po, sigurado na po yan. At kung umabot naman sila, umabante sila sa round of 16, second round, makakatanggap sila ng $40,000. That is 2.4 million pesos. Quarterfinals, $120,000. And that is 7.2 million pesos. Sa semifinals naman, $250,000. And sa pesos, 15 million pesos. Aba, malaki din ha. Semifinals yan ha. 15 million pesos. Runner up, ito po yung matatalo sa final, 500,000 pesos. Ay, $500,000. At sa pesos naman ay 30 million pesos. At dito naman sa champion, $1 million. At sa pesos ay 60 million pesos. Kaya 8.7 guaranteed po si Alex Ayala na makakatanggap ng 8.7 million dito po sa parating na US Open. At ibabahagi ko lang din yung bagong endorsement naman ni Alex Ayala. Ito pong Marriott Bonvoy. Ito pong Marriott Bonvoy, kumbaga si Alex Ayala ay kinuha bilang new brand ambassador, offering members exclusive pre-sale access to Australian Open 2027 ticket and tennis experiences worldwide. Ito pong Marriott Bonvoy, ito po yung parang kumpanya na sila yung namamahala ng parang may access sila sa mga hotels at mga travel ticket. At kung gusto mong mag-member sa mga hotels kung saan sila ay may access, dadaan ka po dito sa Marriott Bonvoy. At sila ay nagbibigay ng mga travel loyalty program, yung mga points para pag nakakolek ka ng mga points, itong mga loyalty program, ikaw ay makakakuha ng libreng ticket, libreng airfare kung naka-accumulate ka na ng sapat na points. So sila po yung nag-handle niyan. At mayroon silang 10,000 global destination across more than 30 hotel brands, including Courtyard, Westin, Sheraton, and Ritz. Actually, matagal na po itong na-post ni Alex Ayala sa kanyang social media. Senior lang po natin, ano? At dito naman sa ticket prices,
Diyan po sa US Open, ang ticket po, kung manonood ka, ay nag-i-start po ng $49 hanggang $327. Dito po sa mga early stadium sessions and general admission. On resale markets po ito will face value and high demand primary tickets or lower level seats range from 135. Dito naman sa lower level, parang sa Araneta, kumbaga lower box. From 135 to over $500. $500. Over pa. $500, magkano yan? 30,000. Kung gusto mong manood sa dun yung malapit. Malapit ba sa mga player? 30,000 ang babayaran mong ticket. At iba-iba po yung paglalaroan kasi marami sila eh. Pero dito sa ground passes, ito po yung low cost entry, starts around $49. Ito po yung mabibili na sa secondary market. Kumbaga, hindi ka na direkta sa factory nito. may ahente na po ito. Demand opening days, primary resale, passes, conserves, pass. Ay, aabot pa pala sa $300 to $363 kapag kumbaga pag hindi ka maagang bumili ng ticket. Ang mabibili mo imbis na $49, aabot po, papalo po ng $300. At dito sa Arthur Ashe Stadium, ito po, dito po maglalaro ng mixed double si Alex. Upper level early session tickets range from roughly $135 to $327, while lower bowl and premium seats scale will pass $500 up to thousands for later rounds. Aba, kung ito may mga semifinals na at finals na, aabot po ng libo. Mas mahal pa po sa iPhone. Magkano lang yung iPhone? 'Di ba? Yung latest. Parang may 800 ba? $800. Mahal pa sa iPhone. Yung ticket. Wow! Ang galing. At dito naman sa Louis Armstrong Stadium, opening session start approximately $466. Ayan po yung mga ticket naman, ticket prices. So, kaya pala, ang tindi pala dito sa US Open. At ang alam natin, sa Wimbledon, ang alam natin, ito yung talagang kapag naka-score, papalakpak ka lang. Palakpak. Bawal sumigaw. Ang Wimbledon po, ito yung quiet na anong matatawag mo, platform, quiet stadium. Dito po ina-apply yung etiquette. May etiquette po sa Wimbledon. At kapag nag-double fault, hindi ka pwedeng pumalakpak. Lalong hindi ka pwedeng sumigaw sa Wimbledon. Yan po yung meron silang tradition na tinatawag, yung etiquette na tinatawag sa Wimbledon. Pero sa US Open po, parang rowdy, parang loud. Loud po sa US, maingay. So magkaiba po, maingay po sa US. Kaya yung mga comment na nababasa natin, naririnig din natin sa iba na sinasabi na yung mga Pinoy maghinay-hinay, walang ka-etiquette. Sa Wimbledon lang po yun, yung etiquette. Pagdating sa US Open, ewan ko lang sa French Open, sa Australia, pagdating sa US Open, maiingay po mga Amerikano. Wala pong nakalistang etiquette doon. So, that's all. See you soon.